Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Kasabay nito, isang tunog ang umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo ng kanilang barong-barong. Ang tunog ng nag-iisang pisong barya na nahulog mula sa luma at kupas na pitaka ni Paula Cristina. Gumulong ito sa ibabaw ng gasgas na lamesang kahoy bago huminto sa tabi mismo ng reseta ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Paula, ₱1. Ni hindi ito sapat para sa isang tableta ng gamot sa puso na kailangan ni Aling Martha. Tinitigan niya ang natutulog na ina sa kanilang papag. Payat na payat ang katawan nito at bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Ang sakit na gumuguhit sa kanyang puso ay higit pa sa anumang kulog sa labas. Para sa iyo ito, inay, bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kailangan kong kayanin to. Ang pag-asang iyon ay halos naglaho na. Ilang buwan na siyang naghahanap ng trabaho. Ang dating magaling na paralegal ay tila isinumpa. Dala-dala ang anino ng isang nakaraang hindi niya kasalanan. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Hinawakan niya ang kanyang luma at basag na cellphone. Tinitingnan ang blankong screen. Walang tawag, walang text, walang pag-asa. Pero bigla, isang nakakabinging ringtone ang pumunit sa mabigat na hangin. Isang hindi pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Nanginginig ang mga kamay ni Paula habang sinasagot ito. Hello? Good afternoon. Is this Miss Paula Cristina? Tanong ng isang boses na profesional at malinaw sa kabilang linya. Yes, this is she. Sagot ni Paula. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. This is from Prado and Associates Law Firm. We received your application. Are you available for an immediate interview today? Say, in an hour? Parang huminto ang mundo ni Paula. Prado and Associates, ang pinakamalaking law firm sa syudad, ang lugar na pinapangarap ng lahat. Oo po, ma'am. Available po ako. Halos mapasigaw niyang sagot. Habang ang mga luhang kanina'y dala ng pighati, ay naging luha ng di makapaniwalang tuwa. Pagkatapos ng tawag, kumilos siya na parang ipo-ipo. Binuksan niya ang kanyang lumang aparador at kinuha ang nag-iisang disenteng damit niya. Isang puting blouse at itim na palda na ilang taon na niyang iniingatan para sa mga pagkakataong tulad nito. Bago umalis, lumapit siya sa kanyang ina at marahang hinalikan ito sa noo. Naamoy niya ang gamot at ang pamilyar na amoy ng kanyang ina. Inay, may interview po ako. Bulong niya, pinipigilan ang sariling humikbi. Ito na po siguro yon. Pangako, gagaling na kayo. Makakaya ko to, para sa'yo. At lumabas siya ng bahay, dala ang isang manipis na folder at isang pusong puno ng pananabik at kaba. Ang langit ay patuloy sa pag-iyak. Malakas ang buhos ng ulan at bawat patak ay tila isang pagsubok. Sumakay siya ng jeepney, mahigpit na yakap-yakap ang kanyang folder para hindi mabasa. Bawat segundong pag-usad ng trapiko ay karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nang sa wakas ay makarating siya sa kanyang bababaan, ilang kanto na lang mula sa nagtataasang gusali ng Prado and Associates, halos takbuhin na niya ang daan. Basa na ang laylayan ng kanyang palda at ang sapatos niya'y lumalangot-ngot sa bawat hakbang. Pero habang naglalakad siya sa gilid ng daan, isang imahe ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang matandang babae, may dalang isang bayong ng mga dalandan, ang biglang nawalan ng balanse sa madulas na semento. Sa isang iglap, bumagsak ito. Kumalat ang mga dalandan sa basang kalsada. Gumugulong na parang maliliit na araw sa gitna ng kulimlim na hapon. Ang matanda ay napasubsob, hindi makabangon, at umiiyak ng tahimik sa sakit at hiya. Napahinto si Paula. Ang isip niya ay sumisigaw. Yung interview mo, Paula. May late ka na. Ito na yun. Pero ang puso niya ay nakatingin sa kaawa-awang matanda. Nakikita niya rito ang sarili niyang ina. Mahina, walang kalaban-laban.
Isang hakbang ang ginawa ni Paula palayo, patungo sa direksyon ng kanyang pangarap. Isang hakbang. Malilate ka na, Paula. Ito na ang huling pag-asa ninyo ni Inay. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang utak. Tumingin siya sa kanyang relo. 10 minuto na lang. 10 minuto para baguhin ang kanyang buhay. Ngunit nang muli niyang tiningnan ang matanda, napilit bumabangon pero muling bumabagsak sa basang semento habang ang ibang mga taong naglalakad ay tila mga aninong dumaraan lang, walang pakialam. Isang bagay ang pumutok sa loob niya. Paano kung ang nanay niya ang nasa kalagayang yon? Paano kung walang tutulong sa kanya? Humigpit ang hawak niya sa folder. Ang mga papel sa loob nito, ang kanyang resume, ang kanyang mga certificate, ang kanyang buong pagkatao sa propesyon, ay ang tiket niya palabas sa kahirapan. Pero anong halaga ng tagumpay? Kung makakamit ito sa pamamagitan ng pagtalikod sa kapwa. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata sa isang saglit at binitawan ang lahat. Binitawan niya ang kaba, ang pag-aalinlangan, at ang pangarap na ilang hakbang na lang ang layo. Sa kanyang pagdilat, isang desisyon na lang ang natira. Tulong. Tulungan ninyo siya. Sigaw niya sa mga taong dumaraan, ngunit ang boses niya ay nilamon ng ingay ng ulan at ng mga busina. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Tumakbo siya pabalik patungo sa gitna ng unos. Nabitawan niya ang kanyang folder. Ang mga papel na naglalaman ng kanyang pag-asa ay isa-isang nahulog at nabasa sa maruming tubig baha. Ang tinta ng mga salita ay dahan-dahang kumakalat na parang dugo. Wala na siyang pakialam. Lumuhod siya sa tabi ng matanda. Hindi inalintana ang putik na dumikit sa kanyang palda. Ginamit niya ang kanyang sarili para salagin ang malakas na ulan mula sa mukha ng matanda. Lola, ayos lang po kayo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Saan po ang masakit? Umungol ang matanda sa sakit. Ang balakang ko, Ineng. Hindi ko maigalaw. Habang nakatingala, mula sa kinatatayuan nila sa kalsada, kitang-kita ni Paula ang dambuhalang gusali ng Prado and Associates. Ang mga ilaw nito ay kumikinang sa gitna ng dilim ng hapon, isang paalala ng pagkakataong tuluyan ng nawala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Humalo sa walang tigil na buhos ng ulan, ngunit nang yumuko siyang muli at hinawakan ang nanginginig na kamay ng matandang babae, alam niya sa kanyang puso na ginawa niya ang tama. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Sabi niya, ang boses ay matatag sa kabila ng lahat. Hindi ko po kayo iiwan. Amoy ng antiseptic ang sumalubong kay Paula pagpasok nila sa emergency room ng pinakamalapit na pampublikong ospital. Basang-basa, pagod, at nanginginig sa ginaw, hindi niya ininda ang lahat. Maingat niyang inalalayan ang mga nurse na ilipat ang matanda na kinilala niyang si Donna Marinalva mula sa taxi papunta sa isang hospital bed. Bawat daing ng matanda ay tila isang kirot sa sarili niyang puso. Salamat, Ineng. Salamat, hirap na sabi ni Donna Marinalva habang hawak ang kamay ni Paula. Walang anuman po, Lola. Magpagaling po kayo. Sagot ni Paula, ngumingiti kahit na ang sarili niyang mundo ay guguho na. Lumapit ang isang nurse na may dalang clipboard. Miss, kailangan po nating masettle ang initial payment para sa mga test na gagawin sa kanya. Tumango si Paula. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang kanyang pitaka at inilabas ang lahat ng natitira niyang pera. Ilang lukot na 100 at 20 piso. Ito ang perang dapat sana ay para sa gamot ng kanyang ina at pamasahe niya para sa buong linggo. Ibinigay niya ito sa nurse. Ito lang po ang kaya ko sa ngayon. Sige, miss. Salamat po. Tatawagan niyo na lang po ba ang pamilya niya? Doon lang naalala ni Paula ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Basa. Patay. Sinubukan niyang buksan, ngunit wala na. Ang screen ay nanatiling itim.
Isang perpektong salamin ng kanyang nararamdaman. Wala na. Tapos na ang pangarap. Napayuko si Paula at naupo sa isang plastik na upuan sa gilid. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang ang interview ang nawala sa kanya. Nawala rin ang pag-asa na mailalabas niya sa hirap ang kanyang ina. Ilang saglit pa, isang malakas at nagmamadaling yabag ang naririnig niya sa pasilyo. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling business suit na tila hindi nababagay sa kaguluhan ng ospital, ang humto sa harap ng nurse's station. "Nasaan ang nanay ko? Marinalva Prado?" Tanong ng lalaki. Ang boses ay malamig at may awtoridad, ngunit bakas ang hindi maitagong pag-aalala. "Sir, kalma lang po. Nasa loob po siya inoobserbahan," sabi ng nurse. Ang lalaki, si Alexandre Prado, ay hindi nakinig. Dire-diretso siyang pumasok sa emergency area at natanaw ang kanyang ina na nakahiga sa kama. Pagkatapos ay napatingin siya kay Paula na nakaupo malapit dito, mukhang basang sisiw sa kanyang lumang damit. Kumunot ang noo ni Alexandre. Lumapit siya kay Paula, ang mga matay matalim na sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Sino ka? Anong nangyari sa nanay ko? May kinalaman ka ba rito?" Nagulat si Paula sa biglaang akusasyon. Hindi po, sir. Nakita ko lang po siyang nadulas sa daan, kaya dinala ko po siya rito." Ngunit hindi tuminag ang pagdududa sa mukha ni Alexandre. Para sa kanya, sa mundong ginagalawan niya, laging may motibo ang bawat kilos. Sakto namang lumapit ang nurse na nakausap ni Paula kanina. "Sir Prado, buti po dumating na kayo. Kung hindi po dahil dito kay Miss," sabi ng nurse, tumuturo kay Paula. "Baka kung ano na po ang nangyari kay Ginang Marinalva. Siya po ang nagdala sa kanya rito at nag-asikaso ng lahat." Tila isang malakas na sampal ang naramdaman ni Alexandre. Ang tingin niya ay muling napunta kay Paula. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang putik sa laylayan ng palda, at ang sinseridad na hindi niya kayang pekiin. Biglang nag-iba ang lahat. Ang kayabangan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyong hindi niya madalas maramdaman. Hiya. Naiwas niya ang kanyang tingin. Tila hindi alam kung saan titingin. Siya dapat ang nasa tabi ng kanyang ina. Siya dapat ang nag-aalaga dito. Ngunit dahil sa isang importanteng meeting, isang simpleng text message lang ang ipinadala niya sa ina kaninang umaga. "Salamat," sabi niya. Ang salita'y tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Kinuha niya ang kanyang wallet, isang makapal na leather wallet na puno ng credit cards, at bumunot ng ilang libong piso. Inabot niya ito kay Paula. "Heto, bayad para sa abala mo." Hindi gumalaw si Paula. Tinitigan lang niya ang pera, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alexandre. Hindi maintindihan ni Alexandre kung bakit hindi ito tinatanggap ng babae. Dahil ba kulang? "Okay, I'll double it," sabi niya. Akmang bubunot pa ng pera. "Just name your price. I'll hire you. Maging personal caregiver ka ng nanay ko." Para kay Alexandre, iyon ang pinakamadaling solusyon. Isang transaksyon. Isang paraan para maibsan ang kanyang konsensya at masigurong may mag-aalaga sa kanyang ina habang abala siya sa pagpapalago ng kanilang yaman. Ngunit para kay Paula, ang alok na yon ay isang insulto sa kanyang ginawa. Hindi pera ang nasa isip niya nang tumulong siya. Umiling si Paula, isang maliit ngunit matatag na pag-iling. Sa kabila ng kanyang pagod, gutom at nawalang pag-asa, isang kakaibang lakas ang bumuhos sa kanyang pagkatao. "Sir," sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. "Sa tingin niyo po ba, lahat ng bagay ay nabibili ng pera? Sa tingin niyo po ba, lahat ng bagay ay nabibili ng pera?" Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng mamahaling European car ni Alexandre Prado habang binabagtas niya ang basang kalsada palayo sa ospital. Bawat paghampas ng windshield wiper ay tila isang pag-ulit sa tanong na yon.
Isang tunog na mas malakas pa sa radyo na kanina pa niya pinatay. Ang tanong ng babae, ni Paula, ay simple lang. Pero tumama ito sa kanya na parang isang malakas na suntok. Isang suntok na hindi niya inaasahan. Umuwi? Hindi niya kaya. Hindi niya kayang harapin ang katahimikan ng malaki nilang bahay, isang katahimikang sumisigaw sa kanyang pagkukulang. Kaya't dinala siya ng kanyang mga gulong sa nag-iisang lugar kung saan siya nakakaramdam ng kontrol, ang kanyang opisina. Ang Prado and Associates ay isang tore ng salamin at bakal, isang monumento sa kanyang tagumpay. Ngunit pagpasok niya sa kanyang malawak na corner office, ang pakiramdam ng kontrol ay biglang naglaho. Ang gabi ay bumabalot sa syudad sa labas ng bintana at ang mga ilaw nito ay tila malalamig. At malalayong bituin, napaupo siya sa kanyang leather na upuan at napapikit ng mariin. Ang tingin niya ay napadpad sa isang naka-frame na litrato sa ibabaw ng kanyang lamesa. Isang litrato ng kanyang ama, ang yumaong si Don Ricardo Prado. Isa ring magaling na abogado. Matigas ang mukha nito sa litrato. Ang mga mata'y tila nagsasabing ang kahinaan ay isang kasalanan. Bigla, bumalik sa alaala ni Alexandre ang isang gabi. Maraming taon na ang nakalipas. Bata pa siya noon. Naghihintay sila ng kanyang ina para sa hapunan, ngunit hindi dumating ang kanyang ama. Isang mahalagang kaso, sabi nito sa telepono. Nang sa wakas ay umuwi ito, madaling araw na. Sinubukan siyang salubungin ng batang si Alexandre ng isang yakap, ngunit marahan siyang itinulak nito palayo. Alexander, sabi ng ama niya, ang boses ay pagod at walang emosyon. Ang obligasyon ng isang lalaki ay magbigay, hindi mag-alaga. Tandaan mo iyan, hanggat napupunan mo ang kanilang mga pangangailangan, sapat na yon. Iyon ang batas na sinunod ni Alexandra sa buong buhay niya. Nagtrabaho siya ng husto. Pinalago niya ang kumpanya. Binigyan niya ang kanyang ina ng isang marangyang buhay, ng mga driver, ng mga katulong, ng lahat ng material na bagay na kaya niyang bilhin. Akala niya, sapat na yon. Pero ang tanong ni Paula ay bumasag sa lahat ng kanyang paniniwala. Kinuha niya ang kanyang telepono at nanginginig na idinayal ang numero ng ospital. Inilipat siya sa kwarto ng kanyang ina. Hello? Ang boses ni Donna Marinalva ay mahina. Pagod, pero buhay. Ma, kumusta na po kayo? Halos pabulong na tanong ni Alexandre. Ayos lang ako, anak. Huwag ka nang mag-alala. Tumawag ka ba para kamustahin ako? O yung mabait na babae? Natigilan si Alexandre. Anong ibig niyong sabihin, Maya? Si Paula. Ang bait niyang bata, Alexandre. Hindi niya ako iniwan, samantalang ikaw. Hindi tinapos ni Donna Marinalva ang sasabihin, ngunit hindi na kailangan. Ang katahimikan sa kabilang linya ay sapat na. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Alexandre ang telepono. Napahawak siya sa kanyang sentido. Doon niya naintindihan. Hindi niya binabayaran si Paula para alagaan ang kanyang ina. Binabayaran niya ito para takpan ang sarili niyang pagkukulang. He wasn't hiring a caregiver. He was hiring a substitute for his conscience. Ang alok niya ay hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa desperasyon. Isang desperadong pagtatangka na ayusin ang isang problemang hindi kayang ayusin ng pera. Isang bagong damdamin ang biglang umapaw sa kanya. Hindi na lang hiya o konsensya. Determinasyon. Kailangan niyang itama ito. Kinuha niya ang address ni Paula mula sa admission form na nakuha niya sa ospital kanina. Mabilis siyang tumayo. Kinuha ang susi ng kanyang kotse at nilisan ang malamig na opisina. Nagmaneho siya palayo sa sentro ng komersyo, palayo sa mga nagtataasang gusali. Dinala siya ng Waze sa isang bahagi ng syudad na bihira niyang puntahan, isang lugar ng mga makikitid na eskinita, magkakadikit na bahay, at mga ilaw na dekolor mula sa mga sari-sari store. Nang makarating siya sa address, halos hindi siya makapaniwala. Ang bahay ni Paula ay isang maliit na barong-barong, gawa sa yero at mga pinagtagpi-tagping kahoy.
Ang layo nito sa mansyon kung saan lumaki si Donna Marinalva. Ang layo nito sa mundo niya. Dito na siya tuluyang tinamaan ng katotohanan. Ang babaeng tinulungan ng kanyang ina ay mas nangangailangan pa pala ng tulong kaysa sa kanila. Ngunit sa kabila nito, hindi ito nagdalawang isip na tumulong. Hindi ito humingi ng kapalit. Bumaba si Alexandre mula sa kanyang sasakyan. Ang mamahalin niyang sapatos na gawa sa katad ay lumubog sa manipis na putik sa eskinita. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga kapitbahay, nagtataka sa isang tulad niyang naligaw sa kanilang lugar. Pero hindi niya yon ininda. Huminto siya sa tapat ng pinto ng bahay ni Paula. Isang mahinang ilaw ang nagmumula sa loob. Rinig niya ang mahinang tunog ng isang lumang electric fan. Dito, hindi siya si Alexandre Prado, ang kinatatakutang abogado. Dito, isa lang siyang anak na nagkamali. Huminga siya ng malalim, pinuno ng tapang ang kanyang dibdib, at itinaas ang kanyang kamay. Kumatok siya 3 beses. Bawat katok ay tunog ng pagsisisi at isang pakiusap para sa pangalawang pagkakataon. Ang 3 katok sa pinto ay parang mga maliliit na bomba na sumabog sa katahimikan ng gabi ni Paula. Sino naman kaya iyon? Ang may-ari ng tinitirhan nila para maningil? Isang kapitbahay na humihingi ng tulong? Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga binti nangangalay pa sa pagod. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanilang bintanang yari sa jealousy at halos mapaatras siya sa kanyang nakita. Isang mamahaling itim na kotse ang nakaparada sa kanilang makitid na eskinita. Ang kintab nito'y tila isang insulto sa nakapaligid na putik. At sa labas ng kanyang pinto, nakatayo ang lalaking nag-alok sa kanya ng pera kanina, si Alexandre Prado. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Sir? Nakatayo si Alexandre roon, basa ang sapatos, bahagyang nabahira ng putik ang gilid ng kanyang pantalon. Ang dating anyo ng kayabangan sa kanyang muka ay wala na. Ang nakikita ni Paula ngayon ay isang lalaking pagod at, sa di malamang dahilan, tila nawawala. Miss Christina. Paula. Pagtatama niya sa sarili, ang boses ay mas mahina na ngayon. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-aalangan man, pinapasok niya ito. Sa loob ng kanilang maliit na sala, tila naging higante si Alexandre. Ang lahat ay tila lumiit. Ang lumang upuan, ang munting lamesa, ang buong mundo ni Paula. Pasensya na sa abala. Panimula ni Alexandre, hindi makatingin ng diretsyo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa inasal ko kanina sa ospital at sa lahat. Huminga siya ng malalim. Tama ka. Akala ko lahat ng bagay kayang ayusin ng pera. Dahil iyon ang pinakamadaling paraan. Hindi ko sinusubukang bilhin ang tulong mo. Pag-amin niya, at sa wakas, ay tumingin ito sa mga mata ni Paula. Sinusubukan kong bilhin ang kapatawaran para sa sarili ko. Ang pag-aming iyon, ang biglaang pagpapakita ng kahinaan mula sa isang taong mukhang napakatatag, ang siyang nagpabago sa lahat para kay Paula. Gusto ko pa ring tanggapin mo ang alok ko, pagpapatuloy ni Alexandre. Pero hindi bilang isang transaksyon. Kailangan ka ng nanay ko. At sa totoo lang, kailangan ko rin ng tulong mo. Tinanggap ni Paula ang trabaho, hindi dahil sa malaking sahod na inalok nito, kundi dahil sa sinseridad na nakita niya sa mga mata ni Alexandre. Tinanggap niya ito na may isang kondisyon. Tatanggapin ko po, sir. Pero hindi bilang isang binabayaran lang, kundi bilang isang kaibigan ng nanay niyo. Kinabukasan, isang bagong mundo ang bumungad kay Paula. Ang mansyon ng mga Prado ay parang isang palasyo mula sa mga fairy tales, malawak, makintab, at puno ng mga mamahaling bagay. Ngunit habang nililibot niya ang tingin, naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan sa bawat sulok. Ang bahay ay napakatahimik, parang isang magandang museum na walang buhay. Si Donna Marinalva na nakaupo sa isang wheelchair habang nagpapagaling ay sinalubong siya ng isang matamis na ngiti.
Paula Hija, nagagalak akong makita ka. Agad na nagkasundo ang dalawa. Sa mga sumunod na araw, ang dating tahimik na mansyon ay nagsimulang magkaroon ng buhay. Magkasama silang nag-aalaga ng mga halaman sa hardin at tinuruan ni Paula si Donna Marinalva kung paano magtanim ng mga simpleng gulay sa mga paso. Isang hapon, nagluto si Paula ng paborito niyang sinigang. Ang asim-kilig na amoy nito ay kumalat sa buong kabahayan. Isang amoy na pamilyar at puno ng init. Nang matikman ito ni Donna Marinalva, napaluha ito. Matagal na akong hindi nakakatikim ng lutong bahay na ganito. Hija, sabi nito. Laging pagkain mula sa restaurant ang in-order ni Alexandre. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umalingaw-ngaw ang tunog ng halakhak sa mansyon ng mga Prado. Isang gabi, umuwi si Alexandre na pagod mula sa isang mahabang araw sa korte. Handa na sana siyang dumiretso sa kanyang kwarto, ngunit isang tanawin ang nagpahinto sa kanya sa may pintuan ng sala. Nakaupo si Paula sa tabi ng wheelchair ng kanyang ina. Hawak nila ang isang makapal at lumang photo album. At ito naman po, si Sir Alexandre noong first day niya sa school. Tingnan niyo po, ang laki ng nangiti niya. Masayang sabi ni Paula. Naku, oo. Paborito niya ang larawang yan. Sagot ni Donna Marinalva. Ang mga matay nagniningning sa saya. Nakatayo lang si Alexandre sa dilim. Pinapanood sila. Nakikita niya ang kanyang ina na masaya, masigla. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. At si Paula, sa kanyang simpleng presensya, ay nagdala ng liwanag sa kanilang malamig na tahanan. Nakaramdam siya ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang init na hindi kayang ibigay ng kahit anong tagumpay sa korte. Kinabukasan, nilapitan niya si Paula. Paula, sabi niya, nakikita ko kung gaano kakabuti sa nanay ko. At nakikita ko rin kung gaano kakatalino. Sayang ang kakayahan mo kung mananatili ka lang dito. Natigilan si Paula. May bakanteng posisyon para sa isang paralegal sa firm. Pagpapatuloy ni Alexandre. Para sa iyo ang trabahong yon. Gusto kong ibigay sa iyo ang pagkakataong nawala sa iyo. Hindi lang bilang kasama ni Mama, kundi bilang isang professional sa law firm kung saan ka talaga nararapat. Ang puso ni Paula ay lumundag sa tuwa. Ito na ang pangalawang pagkakataon na hinihintay niya. Isang pagkakataon para itayo muli ang kanyang sarili, para bigyan ng magandang buhay ang kanyang ina, at para patunayan sa mundo at sa kanyang sarili na kaya niya. Sa kanyang unang araw, habang naglalakad siya sa makintab na sahig ng lobby ng Prado and Associates, ang puso niya'y kumakabog sa halo-halong kaba at pananabik. Ang bawat hakbang ay isang hakbang palayo sa mapait na nakaraan. Inihatid siya ng sekretarya sa harap ng isang pinto na may nakasulat na, Brenda Reyes, HR Manager. Huminga ng malalim si Paula. Ito na. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sa isang iglap, ang lahat ng pag-asa at pananabik sa puso ni Paula ay naglaho na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang babaeng nakaupo sa likod ng malaking lamesa ay itinaas ang kanyang tingin at isang pamilyar, mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Paula. Ang mundo niya'y huminto. Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat tibok ng puso ni Paula ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sa likod ng malaking lamesang yari sa mahogany, nakaupo si Brenda Reyes. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang damit ay plansadong-plansado, at ang kanyang nangiti, ang nangiting iyon. Ito ang nangiting huling nakita ni Paula bago gumuho ang kanyang mundo. 2 taon na ang nakalipas, isang nangiting puno ng tagumpay at lason. Paula Cristina, sabi ni Brenda, ang bawat pantig ay malutong
at puno ng pamilyar na pang-aasar. Anong sorpresa! Hindi ko inaasahang makikita kang muli. Dito! Parang yelo ang dumaloy sa mga ugat ni Paula. Bigla, bumalik ang lahat. Nasa loob siya ng isa pang malamig na opisina. Ang mga mapanghusgang mata ng kanyang dating boss ay nakatitig sa kanya. Sa kanyang tabi, si Brenda, isang kasamahan pa lang noon, ay umiiyak. Hawak ang mga pekeng ebidensya. Hindi ko po alam kung bakit niya nagawa to, sir. Humihikbing sabi ni Brenda habang itinuturo ang mga dokumentong sinasabing ninakaw ni Paula. Magkaibigan kami. Ang wad na mga luha, ang mga kasinungalingan, ang bigat ng termination letter sa kanyang kamay, ang pakiramdam na tinalikuran ng lahat. Paula, okay ka lang? Ang boses ni Alexandra ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa kanyang tabi, ang muka'y nagpapakita ng pag-aalala. Hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam sa halimaw na nasa harap nila. Pilit nang ngumiti si Paula, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, sir. Nagulat lang po ako. Brenda, this is Paula Cristina. Buong pagmamalaking sabi ni Alexandre. Siya ang mahusay na paralegal na ikinukwento ko sa'yo. Sigurado akong malaki ang maitutulong niya sa team. Tumayo si Brenda at inilahad ang kanyang kamay. Ang mga kuko nito'y perpektong nakakulay ng dugo. Of course, Sir Alexandra. I've heard so much about her. Nanginginig na inabot ni Paula ang kanyang kamay. Ang paghawak sa kamay ni Brenda ay parang paghawak sa isang ahas, malamig at mapanganib. Nice to meet you. Again, Paula, sabi ni Brenda, bahagyang hinihigpitan ng hawak. Ikaw na ang bahala sa kanya, Brenda. I-orient mo siya sa mga dapat niyang gawin, sabi ni Alexandre bago ngumiti kay Paula. I'm expecting great things from you. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Iniwan si Paula sa lungga ng leon. Nang magsara ang pinto, agad na naglaho ang nangiti sa mukha ni Brenda. Pinalitan ito ng isang ekspresyong malamig at mapanuri. Umupo siyang muli, na parang isang reyna sa kanyang trono. Umupo ka, Paula, utos niya. Sumunod si Paula, ang mga paa niya ay parang mga jelly. Hindi ko alam kung anong mahika ang ginamit mo kay Sir Alexander. Panimula ni Brenda. Ang boses ay parang mga bubog. Pero hayaan mong liwanagin ko ang mga bagay-bagay. Maraming nagbago simula noong huli tayong nagkita. Ako na ang namamahala dito. At sa kumpanyang ito, ang pinahahalagahan namin ay integridad at katapatan. Bawat salita ay isang patalim, isang paalala sa kasalanang ipinukol sa kanya noon. Tumayo si Brenda at kumuha ng isang makapal na folder ng mga dokumento mula sa isang cabinet. Inilapag niya ito ng malakas sa harap ni Paula. Ito ang mga unang kasong hahawakan mo. Mga luma, pero kailangan ng maraming atensyon, sabi niya, ang mga matay ng aasar. Patunayan mo sa akin at sa sarili mo na karapat-dapat ka nga sa tiwalang ibinigay sa'yo ni Sir Alexandre. Kinuha ni Paula ang folder. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang pangarap niya ay naging isang bangungot. Ang kaligtasan niya ay naging isang kulungan. Habang papalakad si Paula palabas ng opisina, nagsalita muli si Brenda. Ang boses ay ubod ng tamis, ngunit puno ng lason. Oh, and Paula? Lumingon si Paula. Welcome to the team, sabi ni Brenda na may isang maliit na kamamatay na ngiti. Ingatan mo sana ang mga yan, ha? Baka may mawala kang importante. Para kay Alexandre Prado, ang mga sumunod na araw ay halos perpekto. Sa bahay ang dating malungkot na mansyon ay puno na ng sigla. Madalas niyang nauuwian ang kanyang ina na tumatawa habang kausap si Paula sa hardin. Ang amoy ng masarap na lutong bahay ay madalas na sumasalubong sa kanya. Isang malaking pagbabago mula sa dating laging amoy ng floor wax. Tila bumalik ang kulay sa buhay ni Donna Marinalva. Sa opisina naman, nakikita niya si Paula
na abalang-abala sa kanyang trabaho, laging nakatutok, laging seryoso. Nakita niya ang talino at dedikasyon na una niyang hinangaan dito. Ang pagkakaroon ni Paula sa firm ay tila isang piraso ng puzzle na sa wakas ay nailagay sa tamang lugar. Ngunit unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga maliliit na lamat sa perpektong larawang ito. Nagsimula ito isang hapon nang pumasok si Brenda sa kanyang opisina. Ang mukha ay nagpapakita ng profesional na pag-aalala. "Sir Alexander, sorry sa abala," sabi nito. "May isang maliit na problema lang po." "Ano yon, Brenda?" tanong ni Alexandre. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong binabasa. "Yung Villanueva case file po, hindi po namin mahanap. Ayon po sa logbook, si Paula po ang huling humiram nito kaninang umaga para i-review." Kumunot ang noo ni Alexandre. "Naitanong mo na ba sa kanya?" "Opo, sir. Sabi po niya na ibalik na niya sa filing cabinet. Pero chinek na po ng buong team, wala po talaga. Baka po, na-misplace lang niya. Alam niyo na po, bago pa lang." Pinabayaan na lang ni Alexandre ang insidente. Isang maliit na pagkakamali. Normal lang para sa isang baguhan, ngunit nasundan pa ito. Makalipas ang ilang araw, sa isang meeting kasama ang isang mahalagang kliyente, napansin ni Alexandre na may maling petsa sa isang dokumentong inihanda ni Paula. Isang maliit na typographical error lang, pero sapat na para mapahiya siya sa harap ng kliyente. Humingi siya ng paumanhin at mabilis na itinama ito. Nang kausapin niya si Paula tungkol dito, nakita niya ang gulat at pagkalito sa mga mata nito. "Pero sir, sigurado po ako. Chinek ko po yan ng 3 beses bago ko ipinasa." Sabi ni Paula, ang boses ay nanginginig. Muli, pinalampas niya ito. "Tao lang, nagkakamali," sabi niya sa sarili. Sa isang lunch meeting kasama ang ibang mga senior partner, kaswal na nabanggit ni Brenda ang tungkol sa bagong paralegal. "Napaka-dedicated ni Paula," sabi ni Brenda sa paraang tila isang papuri, ngunit may kakaibang tono sa ilalim. "Pero minsan, kailangan nating mag-ingat sa mga taong masyadong sabik magpakitang gilas, lalo na kung may history sila." Tila nadulas si Brenda sa huling salita at mabilis siyang uminom ng tubig. "History? Anong history?" tanong ng isa sa mga partner. "Wala naman po," mabilis na sagot ni Brenda. Ngumingiti. "Ang ibig ko lang sabihin, kailangan lang ng tamang guidance. Huwag po kayong mag-alala, Sir Alexandre. Ako po ang bahala sa kanya." Pagkatapos ng tanghalian, hindi na maalis sa isip ni Alexandre ang sinabi ni Brenda. History. Anong ibig sabihin noon? Ang tiwala niya kay Paula ay parang isang matibay na pader. Ngunit ang mga maliliit na insidenteng ito, ang mga kaswal na komento ni Brenda, ay parang mga maliliit na patak ng tubig ulan na unti-unting tumatagos sa pader na yon. Hindi sapat para sirain ito, pero sapat para mag-iwan ng marka ng pagkabasa, ng pagdududa. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. "Huwag na huwag mong hahayaan na maimpluwensyahan ng personal na damdamin ang iyong mga desisyon sa trabaho." Dahil ba sa personal niyang paghanga kay Paula, nagiging bulag siya sa mga pagkakamali nito? Dahil ba sa utang na loob niya, binibigyan niya ito ng espesyal na trato? Nagsimula siyang maging mas mapagmatsyag. Pinapansin niya ang bawat kilos ni Paula. At dahil sa pagdududang itinanim ni Brenda, ang dating nakikita niyang dedikasyon ay paminsan-minsan niyang nakikita bilang pagtatakip. Ang pagiging tahimik nito ay tila isang pagtatago. Isang gabi, habang nag-o-overtime siya, nakita niya ang ilaw sa desk ni Paula na bukas pa. Naisip niyang lapitan ito, kamustahin. Ngunit bago pa siya makalapit, nakatanggap siya ng isang email mula kay Brenda. Subject: Confidential. Regarding the new paralegal, binuksan niya ito. Sa loob ay may isang attachment, isang kopya ng termination report ni Paula mula sa dati nitong kumpanya. Ang dahilan ng pagkakatanggal: breach of client confidentiality.
Habang binabasa ni Alexandre ang mga salitang iyon, ang maliit na lamat sa pader ng kanyang tiwala ay biglang lumaki. Hindi niya namalayan, ang lason ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang isipan. Naramdaman ni Paula ang pagbabago. Ito ay banayad sa simula. Isang tingin mula kay Alexandre na tila tumatagos sa kanya. Hindi na kasing init ng dati. Mga pag-iwas sa pasilyo. Mga sagot na maikli at walang emosyon sa kanyang mga tanong tungkol sa trabaho. Ang dating magaan na pakiramdam sa pagitan nila ay napalitan ng isang hindi nakikitang pader, malamig at mataas. Sa opisina, ang pakiramdam ng pagiging isang outsider ay lalong tumindi. Ang ibang mga kasamahan niya na dating pala kaibigan ay tila umiiwas na rin. Naririnig niya ang mga bulungan kapag dumadaan siya, mga bulungang biglang humihinto kapag napapansin nila ang kanyang presensya. Si Brenda, sa kabilang banda, ay lalong naging mabait sa kanya sa harapan ng lahat. Isang kabaitang mas nakakakilabot pa kaysa sa galit. Paula, okay ka lang? Mukha kang pagod. Sasabihin ni Brenda sa pantry. Sapat na malakas para marinig ng iba. Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Baka makagawa ka na naman ng pagkakamali. Bawat araw ay isang pakikibaka. Ginagawa ni Paula ang lahat para patunayan ang kanyang sarili. Doble-dobleng pag-iingat sa bawat dokumentong hawak niya. Paulit-ulit na pag-check sa bawat email na ipinapadala niya. Ngunit parang kahit anong gawin niya, lalo lang siyang nalulubog sa kumunoy. Isang gabi, nag-aya si Donna Marinalva na sabay-sabay silang tatlo na maghapunan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Umaasa si Paula na magiging daan ito para maayos kung anuman ang namamagitan sa kanila ni Alexandre. Ngunit 5 minuto bago ang oras ng hapunan, nag-text si Alexandre. Sorry ma, can't make it. May bigla ang meeting. Naiwan si Paula at si Donna Marinalva sa malaking hapagkainan, pinapalibutan ng masasarap na pagkain at nakakabinging katahimikan. Pasensya ka na sa anak ko, Hija, sabi ni Donna Marinalva. Ang boses ay puno ng lungkot. Ganyan din ang ama niya noon. Laging trabaho ang inuuna. Hinawakan ni Paula ang kamay ng matanda. Okay lang po. Baka importante po talaga. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. Sinubukan niyang kausapin si Alexandre kinabukasan. Inabangan niya ito sa labas ng opisina nito. Sir Alexandre, pwede po ba tayong mag-usap sandali? I'm busy, Paula, sabi nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Sandali lang po. Tungkol po sa trabaho. Pakiramdam ko po, may mali po ba akong nagawa? Tanong ni Paula, ang boses ay nagsusumamo. Huminto si Alexandre. Sa wakas, tiningnan siya nito. Pero ang mga mata niya ay malamig. Puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Paula. Pagkadismaya? Galit? Just do your job, Paula. At siguraduhin mong gagawin mo ng tama, sabi nito bago siya tinalikuran. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Ang huling dagok ay dumating isang Biyernes ng hapon. Ito ang araw ng deadline para sa pagsusumite ng isang mahalagang apela para sa pinakamalaking kaso ng kumpanya, ang kasong personal na hinahawakan ni Alexandre. 2 linggong pinagpuyatan ni Paula ang pananaliksik para sa apela na yon. Siya ang naatasang mag-encode ng final version. Pagkatapos i-encode, ipinasa niya ito kay Brenda para sa final review ayon sa bagong protocol na ipinatupad nito. Nang hapon na yon, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina ni Alexandre. Lumabas siya. Ang mukha'y galit na galit, hawak ang isang printout ng apela. Paula! Sigaw niya. Narinig ito ng buong palapag. Napatayo ang lahat mula sa kanilang mga cubicle. Lumapit si Alexandre sa mesa ni Paula, ang mga matay nag-aapoy. Anong ibig sabihin nito? Ibinagsak niya ang papel sa mesa ni Paula. Puno ito ng mga pulang marka. May mga nawawalang paragraphs.
May mga maling legal citations, ang pinakamahalagang argumento ng apela. Wala. Ang dokumento ay magulo at walang kwenta. Sir, hindi po yan ang ipinasa ko. Nanginginig na sabi ni Paula habang tinitingnan ng papel na tila hindi niya nakikilala. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Alexandre, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Sino pa ba ang gagawa nito? Ikaw ang huling humawak nito bago ito na email sa korte. Pero sir, dumaan po muna kay Ma'am Brenda para sa final check. Huwag mong isali ang iba sa kapabayaan mo. Putol ni Alexandre. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Paula si Brenda na nakatayo sa gilid. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pagkaawa. Ngunit ang mga matay mayroong hindi maitagong kislap ng tagumpay. Sa sandaling iyon, alam na ni Paula ang nangyari. Isa itong patibong. Isang perpektong patibong. Pero wala nang gustong makinig sa kanya. Sa mata ng lahat, lalo na sa mata ni Alexandre, siya ang may kasalanan. Siya ang traidor. Huminga ng malalim si Alexandre. Pilit na kinakalma ang sarili. Ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matigas at malamig na parang yelo. Tinitigan niya si Paula, ang babaeng minsan niyang hinangaan at pinagkatiwalaan, na para bang isa itong estranghero. You're fired, sabi kay. Sabi niya, ang mga salita ay simple, ngunit may bigat na kayang dumurog ng isang buong mundo. Ang dalawang salitang yon, you're fired, ay bumaon sa puso ni Paula na parang dalawang piraso ng yelo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga luha. Hindi siya iiyak sa harap nila. Hindi niya ibibigay kay Brenda ang satisfaksyong yon. Sir, pakiusap. Pakinggan niyo po muna ako. Sabi niya, ang boses ay basag, ngunit pilit na pinatatatag. Hindi ko po to ginawa. Tapos na tayo mag-usap, Paula. Sabi ni Alexander, ang mukhay parang isang maskarang bato. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Tumalikod si Alexandre, isang malinaw na senyales na wala ng puwang para sa anumang paliwanag. Bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang na lalong dumudurog sa puso ni Paula. Ang katahimikan sa opisina ay nakakabingi. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya, puno ng awa, panghuhusga at ang iba'y tila natutuwa pa. Dahan-dahan niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Isang ballpen, isang notebook, isang maliit na larawan ng kanyang ina na nakadikit sa gilid ng kanyang monitor. Ang munting espasyong ito na minsan niyang itinuring na simbolo ng bagong simula ay naging entablado ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Habang naglalakad siya palabas, ang kanyang mga paa ay parang may nakakabit na mga blok ng semento. Napadaan siya sa tapat ng opisina ni Brenda. Nakatayo ito sa may pintuan, nakahalukip-kip, ang mukha'y hindi maitago, ang ngiti ng isang mananalo sa isang maruming laro. Hindi nagsalita si Brenda. Tumingin lang ito sa kanya, isang tingin na nagsasabing, "Sinabi ko na sa'yo." Lumabas si Paula sa gusali ng Prado and Associates pabalik sa mundo kung saan siya muling walang-wala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Hindi lang trabaho ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang tiwala ng taong nagsimula niyang pahalagahan. Nang makasakay siya ng jeep, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang umiyak. Hindi alintana ang mga pasaherong napapatingin. Ang sakit ay umaapaw. Isang alon na hindi niya mapigilan. Pagdating niya sa kanilang iskinita, bago pa man siya makarating sa kanilang bahay, isang kapitbahay ang sumalubong sa kanya. Ang mukha'y puno ng pag-aalala. "Paula, nako, buti dumating ka na. Yung nanay mo." "Bakit po? Anong nangyari kay inay?" tanong ni Paula. Ang kabay biglang kumalat sa kanyang buong katawan. Bigla na lang nanikip ang dibdib. Mabuti na lang at napansin ko. Tumawag ako ng ambulansya. Nasa ospital siya ngayon. Binitawan ni Paula ang lahat ng kanyang dala.
Ang box ng kanyang mga gamit ay bumagsak sa putik. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa noong hinahabol niya ang kanyang pangarap. Ngayon, hinahabol niya ang buhay ng kanyang ina. Pagdating niya sa ospital, ang parehong ospital kung saan nagsimula ang lahat, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa labas ng emergency room, nakasandal sa pader. Ang mukha'y nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Alexandre. Isang tawag lang mula sa kasambahay nila ang nagpatakbo sa kanya rito. Sinabi nitong narinig ni Donna Marinalva ang pag-uusap nila sa telepono tungkol sa pagpapatalsik kay Paula at pagkatapos noon ay inatake ito. Nag-angat ng tingin si Alexandre at nakita si Paula. Ang galit sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang komplikadong emosyon, isang halo ng pagsisisi, pag-aalala at pagkalito. Nakita niya ang pamumula sa mga mata ni Paula, ang bakas ng mga luha sa pisngi nito. Hindi sila nagsalita. Walang salitang kayang maglarawan sa bigat ng sandaling iyon. 2 taong pinaglapit ng isang aksidente, ngayon ay pinaghiwalay ng isang pagkakamali at muling pinagtagpo ng isang trahedya. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Ang mukha'y seryoso. Tumingin ito sa kanilang dalawa. Ang atake ay na-trigger ng isang matinding emotional shock. Sabi ng doktor, ang boses ay mababa at walang emosyon. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Ngayon, nakasalalay na lang sa pasyente kung lalaban pa siya. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa pagitan nila na parang isang pader na bakal. Tuluyang naghihiwalay sa kanila sa gitna ng kanilang pinagsasalungat na mundo ng sakit at pagsisisi. Nakatayo si Alexander sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak ang malamig at maputlang kamay nito. Ang tanging maririnig sa pribadong silid ay ang mabagal at regular na tunog ng heart monitor. Isang tunog na sabay na nagbibigay ng pag-asa at takot. Sa labas ng silid, sa waiting area, nakaupo si Paula. Hindi niya ito magawang paalisin, hindi rin niya magawang lapitan. Kaya hinayaan na lang niya itong manatili roon, isang tahimik na anino ng kanyang nagawang pagkakamali. Ang isip ni Alexandre ay isang magulong bagyo. Ang galit niya kanina ay naglaho na, pinalitan ng isang malalim na hukay ng pagsisisi. Tama man o mali si Paula sa trabaho, ang resulta ay pareho. Ang kanyang ina ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa isang desisyong ginawa niya. Anak, isang mahinang bulong ang pumunit sa katahimikan. Napatingin si Alexander sa kanyang ina. Dahan-dahan nitong iminumulat ang mga mata. Ma, nandito ako. Sabi ni Alexander, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Ang mga dalandan. Hirap na sabi ni Donna Marinalva, ang boses ay parang isang hibla ng sinulid. Ma, anong dalandan? Magpahinga po muna kayo. Hindi. Yung babae, si Paula, pinulot niya lahat. Pagpapatuloy nito, bawat salita ay isang pakikibaka. Lahat. Kahit yung mga nadurog na, malinis, napakalinis niyang magtrabaho. Pagkatapos ay muling ipinikit ni Donna Marinalva ang kanyang mga mata, bumalik sa mahimbing na pagtulog, ngunit ang mga salita nito, kahit na tila walang koneksyon, ay tumatak sa isip ni Alexandre. Malinis niyang magtrabaho. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw na una niyang makita si Paula sa kalsada, basang-basa, pero maingat na inaalalayan ang kanyang ina. Ang pag-aalaga nito sa hardin, ang paraan nito ng pag-aayos ng mga libro, ang metikulosong paraan nito ng paghahanda ng pagkain. Si Paula ay hindi pabaya. Iyon ang isang bagay na sigurado siya. Paano magiging pabaya ang isang taong pinulot ang bawat piraso ng natapong dalandan sa gitna ng ulan? Isang maliit na buto ng pagdududa ang itinanim ng mga salita ng kanyang ina. Isang pagdududa, hindi laban kay Paula,
kundi laban sa kwentong binuo sa kanyang isipan. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi niya sa sarili. Mabilis siyang lumabas ng silid, hindi pinapansin ang nagtatakang tingin ni Paula. Dumiretso siya sa kanyang kotse at nagmaneho pabalik sa opisina. Gabi na. At ang gusali ay halos wala ng tao. Dumiretso siya sa IT department. Tony, sabi niya sa head ng IT na nag-overtime. Kailangan kong makita ang CCTV footage ng 42nd floor para sa araw na ito, lalo na sa area malapit sa desk ni Paula at sa opisina ni Brenda. Naku sir, pasensya na po, sabi ni Tony. Nag-report po si Ma'am Brenda kaninang umaga na nagkaroon daw po ng glitch ang system. Corrupted daw po ang files para sa araw na ito. Glitch? Lalo lang tumindi ang hinala ni Alexandre. Masyadong perpekto ang tiyempo. Tony, I am not asking. I am ordering you. Maring sabi ni Alexandre. Recover that file. Use every resource you have. Kahit buong gabi ka pa dyan, this is a direct order from me. Habang nagtatrabaho ang IT, bumalik si Alexandre sa desk ni Paula. Umupo siya sa upuan nito. Tiningnan niya ang bakanting espasyo kung saan dating nakadikit ang larawan ng ina nito. Binuksan niya ang computer. Nakita niya ang file ng apela sa recycle bin. Ni-restore niya ito. Binuksan. Ito ang orihinal na bersyon. Ang perpektong bersyon. Walang mali, walang kulang. Kumpleto at makikinang. Kasabay nito, tumunog ang telepono niya. Si Tony. Sir, na-recover ko na po. Pero may makikita po kayo. Pinanood ni Alexandre ang footage sa kanyang computer. Ang video ay medyo malabo, pero malinaw ang mga pangyayari. Nakita niya si Paula na maingat na ipiniprint ang final na dokumento. Nakita niya itong ipinapasa kay Brenda. Pagkatapos, nakita niya si Paula na lumabas para mag-lunch. At doon, nakita niya si Brenda. Maingat itong lumingon sa paligid. Nang masigurong walang nakatingin, mabilis itong pumunta sa desk ni Paula. May binura ito sa computer. Pagkatapos, kinuha nito ang sarili nitong kopya ng dokumento, ang sabotahing bersyon, at ipinalit sa folder na nasa ibabaw ng mesa. Ang lahat ay nangyari sa loob lang ng wala pang 2 minuto. Napatulala si Alexandre. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal. Hindi lang siya nagkamali. Naging bulag siya. Naging isang kasangkapan siya sa isang maruming laro. Ang pagsisisi na naramdaman niya ay parang isang malaking alon na lalamon sa kanya ng buo. Kasabay ng kanyang realisasyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Mabilis niyang tinawagan ng isa sa mga senior partner, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Tito, kailangan ko ng pabor. Yung dati nating kaso laban sa yung dating kumpanya ni Paula. Pwede mo bang alamin kung sino ang original na complainant sa kaso ng breach of confidentiality? Pagkatapos ng ilang minuto ng paghihintay na tila isang eternidad, nakuha niya ang sagot. Ang pangalan ng witness ay Brenda Reyes. Ibinaba ni Alexandre ang telepono. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Tumayo siya. Ang mga kamao ay nakakuyom sa galit. Isang galit na hindi lang para kay Brenda, kundi para sa sarili niya. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Wala siyang pakialam sa mga guard na bumabati sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makarating kay Paula. Kailangan niyang humingi ng tawad. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa gitna ng gabi. Ang ulan, na tila laging kasama sa mga pinakamabibigat na sandali ng kanilang kwento, ay nagsimulang bumuhos muli. Huminto siya sa tapat ng barong-barong ni Paula. Ang buong lugar ay tahimik at madilim. Lumabas siya ng kotse at tumakbo sa gitna ng ulan. Nakatayo siya sa harap ng pinto, basang-basa. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang puso niya'y kumakabog, hindi lang sa pagod, kundi sa takot. Takot na baka huli na ang lahat. Narinig ni Paula ang malakas na pagtakbo sa labas.
Sinundan ng desperadong pagkatok sa kanyang pinto. Ang puso niya'y kumabog sa kaba. Dahan-dahan siyang sumilip. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakatayo si Alexandre. Basang-basa, walang payong. Ang mamahaling business suit niya ay lukot at tumutulo. Ang perpektong ayos ng buhok niya ay sira na. Pero ang pinakanakagulat sa lahat ay ang kanyang mga mata. Wala na ang lamig, wala na ang galit. Ang nakikita ni Paula ay isang taong wasak. Binuksan niya ang pinto. "Paula," sabi ni Alexandre, ang boses ay paos. "Patawarin mo ako." Hindi siya sumagot. Hinitay lang niya ang mga kasinungalingan, ang mga dahilan. Ngunit wala. Nalaman ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni Alexandre, ang mga patak ng ulan ay humahalo sa mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tungkol kay Brenda, noon at ngayon, wala akong excuse, Paula. Naging bulag ako, puno ng kayabangan. Hinayaan kong lamunin ng pagdududa ang tiwala ko sa'yo. Huminga siya ng malalim. Tila hinahakot ang lahat ng natitirang lakas. Naalala ko ang sinabi ng tatay ko sa akin, na ang obligasyon ng isang lalaki ay magbigay lang, hindi mag-alaga. Buong buhay ko, iyon ang sinunod ko. Akala ko, sapat na ang pera. Sapat na ang magbigay ng magandang bahay, ng magandang trabaho. Pero mali ako. Ang pinakamahalagang bagay pala, ang tiwala. Iyon pa ang winasak ko. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Walang pagtatanggol. Tanging ang hubad at masakit na katotohanan. Hindi ako humihingi ng tawad para sa trabaho o para sa pera. Sabi niya, humahakbang palapit. Humihingi ako ng tawad dahil sinaktan kita. Ikaw, na walang ibang ginawa, kundi tumulong at magpakita ng kabutihan. Sinaktan kita. Doon na bumigay si Paula. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang mga luha na pinigilan niya sa loob ng maraming oras ay malaya nang dumaloy. Bakit ngayon lang? Hikbi niya ang sakit ay naroon pa rin. Dahil duwag ako, amin ni Alexandre. At dahil sa kaduwagan ko, muntik ko nang mawala ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Hindi na nila namalayan ang ulan. Sa gitna ng madilim na eskinita, sa harap ng isang munting barong-barong, dalawang pusong sugatan ang sa wakas ay nagkaintindihan. Makalipas ang ilang buwan, ang araw ay maliwanag at ang hardin sa mansyon ng mga Prado ay puno ng buhay. Ang mga rosas ay namumukadkad at ang mga gulay na itinanim ni Paula ay nagsisimula ng mamunga. Sa gitna ng hardin, may isang lamesang nakahanda para sa tatlo. Si Donna Marinalva, na ngayon ay malakas na at nakakalakad na muli ng may tungkod, ay masayang nagdidilig ng kanyang mga halaman. Ang kanyang tawa ay parang musika sa pandinig. Si Paula, suot ang isang simpleng bestida, ay naghahanda ng merienda. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang liwanag ng kapayapaan at pagmamahal. Tinanggihan niya ang alok ni Alexandre na bumalik sa kumpanya. Sa halip, tinulungan siya nitong magtayo ng isang maliit na foundation na nagbibigay ng libreng legal assistance sa mga taong inaapi at walang kakayahang kumuha ng abogado. Dito, natagpuan niya ang tunay niyang calling. Lumabas si Alexandre mula sa bahay, hindi suot ang kanyang business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. May dala siyang isang pitzel ng sariwang orange juice. Maaga siyang umuwi mula sa opisina. Laging maaga. Umupo siya sa tabi ni Paula at hinawakan ang kamay nito. "Ang ganda ng hardin," sabi niya, nakatingin sa kanyang ina na masayang masaya. "Maganda kasi inaalagaan," sagot ni Paula, ngumingiti. Tumingin si Alexandre sa kanya, ang mga matay puno ng pasasalamat at pag-ibig. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang naghilom, pero nagsilbi itong paalala. Isang paalala na ang tiwala ay mas mahalaga kaysa sa anumang kontrata.
na ang presensya ay mas mahalaga kaysa sa anumang regalo. Salamat, bulong ni Alexandre, sapat lang para marinig nilang dalawa. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano magmahal muli at kung paano maging isang tunay na anak. Hinawakan ni Paula ang kanyang kamay ng mas mahigpit at salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong magtiwala ulit. Mula sa di kalayuan, ngumiti si Donna Marinalva habang pinapanood ang dalawa. Ang kanyang pamilya ay hindi perpekto. Marami silang pinagdaan ng unos, ngunit ngayon, sa wakas, sila ay buo. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang grandiosong kasalan o sa isang pangakong walang hanggan. Nagtapos ito sa isang simpleng hapon sa isang hardin. Nagtapos ito sa isang hapagkainan na puno, hindi lang ng pagkain, kundi ng tawanan, pag-unawa at pagmamahal. Mga bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera.